Dito na naman tayo sa mundo ng workforce. Yes, trabaho na naman tayo kagaya ng dati. Kailangan magtrabaho para magkaroon ng pera. Dahil ang pera ay nasa trabaho, wala nang iba. Yes, may nalagay na tayo. Okay, so ano bang gagawin natin? Monday na naman ngayon. And then bukas, picture taking daw sa school. Yes. My God, malapit na ang aming final. I'm so nervous already. Pero kailangan kong tapusin tong school na to. Kailangan kong tapusin to dahil sayang ang pera, diba? At least tapusin ko man lang kahit hindi ko siya ipupursue, diba? Kasi dito na lang ako sa trabaho ko. Mas komportable ako dito sa trabaho ko. Natatakot ako na pag lumipat ako ng trabaho is hindi na ako makahanap ng ganito ka na trabaho. Yung ganito ka chill. Yung ganito ka yung parang solo mo lang yung mundo sa trabaho, walang makikialam sa'yo, walang magmamasid sa'yo, walang sa'yo, mag-utos-utos sa iyo dahil ikaw lang. Itong trabaho ko, ako lang talaga nagtatrabaho dito kaya gustong-gusto ko itong trabaho ko. Yes. Talagang dito ko natagpuan ang aking katahimikan. Yes, na hindi ko natagpuan sa iba kong mga naging trabaho sa buong buhay ko. Lahat ng mga naging trabaho ko is talagang, alam mo yun, ang hirap. Diyos ko po, dapat sanay na ako, pero hindi. I've been working all my life since I was like, I don't know, elementary pa lang, nagtatrabaho na ako eh. Hindi naman, nung elementary ako, nagtatrabaho ako na, yung parang natinda ng kung ano-ano, trabaho na din yun, hindi nga lang yung trabaho sa, yung talagang nagtrabaho sa iba. Pero sabi ko sa inyo, 14 pa lang nagtrabaho na ako. Sinubukan ko noon na magtrabaho sa iba nung edad na 14. Kasi nga, gusto kong magkaroon ng sarili kong pera. Gusto kong makatulong sa pamilya noon, nung time na yun. Kasi maaga pa lang ako namulat na ako sa katotohanan ng buhay namin noon na mahirap lang talaga ang buhay. Alam mo yun, nung bata pa lang ako. Kaya sabi ko sa mga magulang dyan na magbabalak na magpamilya, please, pagandaan nyo muna yung pagpapamilya, pag-aasawa. Kasi hindi biro ang pumasok sa pagpapamilya. Alam nyo yun? Hindi biro na magkaroon ka ng anak dahil napakalaking gastos ng pagkakaroon ng anak. Lalo na kung meron kang, anong tawag dito? Yung parang, yung kailangan mo silang pag-aaralin. Buti nga wala kayong batas dyan sa Pilipinas na yung kailangan yung pag-aralin talaga yung anak nyo. Hindi talaga pwedeng hindi. 'Di ba? Dito, naku, hindi talaga pwede. Kailangan pag-aralin mo talaga ang anak mo kasi walang dahilan para hindi mo pag-aralin ang anak mo eh. Kasi dito sa Amerika, kahit naman sa Pilipinas, libre din ang pag-aaral eh. Libre ang elementary at high school, di ba? So bakit, anong dahilan para hindi mo papasukin yung anak mo, di ba? Yun. Pero ang kagandahan dito sa Amerika is merong at least bus, libre na bus transportation ng mga bata. Tapos kaya kayong ayaw mo silang papasukin, kumbaga, yung bata pakakapasok pa rin dahil nga merong free school transportation. Tapos kung halimbawa ayaw mo ding bigyan ng pagkain yung bata, edi yun, pwede rin yung magkaroon ng libreng pagkain sa school. Yun nga lang, kailangan i-apply pa yun ng magulang, di ba? Dahil kung hindi rin magkakaroon ng libreng pagkain yung bata. Yun. Kaya lamang dito, syempre bago mo i-apply yun, kailangan pag-aralan mo yung anong tawag dito, yung ano ba yun? Sandali, nandito na naman yung pulis. Make sure na hindi, okay, baka mamaya ay makita niya ako, sabihin na ako na naman nagre-record pero hindi. Anyways, ito na nga, i-make sure mo talaga na anong tawag dito, kailangan i-apply muna, kumbaga malaman muna kung ikaw ay walang kakayahan talaga na mabigyan mo ng pagkain or yung parang mapakain yung anak mo, kumbaga. Kaya kailangan i-apply. Pag-aalamin muna nila at pag nalaman na nila base sa sahod mo yun, saka ka palang bibigyan ng yung parang yung anak mo may magkaroon ng libreng pagkain sa school, sa cafeteria. Yun. Pero sa Pilipinas hindi. Kaya nakakalusot ang mga magulang, kumbaga. Kaya please, sabi ko sa inyo, dun sa mga magulang na mahirap ang buhay, kung alam nyong mahirap ang buhay, kung alam nyong sarili nyo lang ay hindi nyo mapakain, huwag nyo nang pangarapin na dagdagan pa yung mga anak ninyo, okay? Unahin nyo muna na may mga sarili ninyo na iangat.
Unahin nyo muna yung mga sarili nyo na pagandahin ang buhay bago kayo mag-anak muli. Dahil napakahirap. Kasi alam nyo ba na hindi lang kayo ang mahihirapan, pati yung mga anak ninyo. Sana maisip ninyo na, ang tawag dito, sandali, at nandito na naman yung pulis. Ito ba yung parehong pulis na dumaan kanina? Hindi ko alam kung tinitingnan niya dito. Teka, tatago ko muna itong aking... Yan, dumaan na siya. Anyways, yun nga. Siguraduhin nyo na kaya nyong bigyan yung anak ninyo ng magandang buhay. Yung kaya ninyong pakainin yung anak ninyo. Kaya nyong bigyan ng maayos sa tirahan. Kaya nyong, pag nagkasakit yung anak nyo, kaya nyong maipagamot sa ospital. Anong tawag dito? Sana maisip ninyo na mag-aaral yung bata. Okay, kung may libreng paaralan sa school, di ba? Pamasahe, may pamasahe ba kayo para ipa-transport nyo yung bata, 'di ba, sa school para makarating siya sa school? Kung wala, please, huwag nyo nang dagdagan yung anak nyo, or huwag na kayong mag-anak muna. Unahin nyo muna yung sarili ninyo, experience nyo muna yung buhay ninyo, okay? Isaayos nyo muna yung sarili ninyo, pagandahin nyo muna yung buhay ninyo. Ikaw, halimbawa, ikaw na alam mo na nahihirapan ka sa buhay mo, wala kang pera, tapos sarili mong ngipin ay hindi mo maipaayos man lamang, hindi mo maipalinis man lamang, tapos wala kang ngipin. Ilagay mo yung goal na yun dun, okay? Gawin mong goal yun dun, ito ay para sa sarili ko man lamang, para ako'y makapagpalinis ng ngipin man lamang, or para ako'y, halimbawa kung wala akong ngipin, diba? Para ako'y makapagpagawa man lamang ng ngipin, diba? Yun, para man lamang doon, diba? Kung halimbawa ay ikaw ay nahihirapan sa pera, kaysa unahin mo yung magkaroon ka ng anak ng hindi yung pang na ibibigay sa sarili mo yung mga kailangan mo. Ibigay mo muna sa sarili mo yung mga pangunahin mong kailangan sa buhay at yung mga pangarap mo, yung mga gusto mo sa buhay, okay? Lasapin mo muna yun. Kung may pangarap ka sa buhay, unahin mo yung mga pangarap mo, okay? And then, kapag unti-unti mo na natitikman na abot yung mga pangarap mo, then dun ka mag-anak uli. Doon ka mag-anak. And then, kasunod is, isipin mo sa sarili mo na ibigay ko na ba yung mga gusto ko sa buhay ko? Ang mga kailangan ko sa buhay. Okay, na ibigay sa sarili ko, natikman ko na lahat, naranasan ko na lahat. Kaya, ito na yung tamang panahon para ako ay mag-anak na. Kumbaga, magkaroon na ng sarili kong pamilya. O sige, mag-aanak na ako ngayon. At ibibigay ko naman sa anak ko ang buhay na natikman ko. 'Di ba? Yung ganun. Ganun ang gawin ninyo, hindi yung mag-aanak kayo ng mga panahon na wala pa nga kayong sariling bahay, wala pa kayong ipon, wala pa kayong yung parang, yung pera nga, hindi nyo pa natitikman yung, or nararanasan yung first paycheck, yung una nyong sahod, kung anong gagawin nyo sa una nyong sahod, di ba? Ano nyo muna yun, lasapin nyo muna yun. Kung magkano ba yung sahod niyo sa isang buwan, tingnan niyo kung kasya ba sa isang buwan. Kung sa 15 days pa lamang ay hindi niyo na makaya, please, hindi mo na rin kakayanin na magkaroon ng anak. Kasi napakamahal na magkaroon ng mga anak at napakalaking responsibilidad. Lalo na pag ang mga anak mo ay nag-aaral na. Ang mahal ng college, Diyos ko, sabi ko sa inyo, kung pag-aaralin nyo pa ng college ang anak ninyo. Yung sa anak ko na nga lang, ay napakamahal na mag-aaral ng college. Diyos ko, isa lang yun ha. Diyos ko, kung paano lang kung maraming anak din, ay baka ako'y na-stress na ng tuluyan dahil sa mahal ng mga bayarin, di ba? Pero talagang hanga ako dun sa mga magulang na maraming anak pero napag-aaral yung mga anak nila na pagtapos ng pag-aaral. Salute you dahil talagang nakaya ninyo at binigyan nyo ng magandang edukasyon ng anak ninyo. Thank you for doing that, di ba? Kasi talagang unconditional talaga. Unconditional love na ginagawa ninyo or ginawa nyo sa mga anak ninyo dahil binigay nyo yan sa anak ninyo. Kahit hindi nyo yan naibigay sa sarili ninyo, diba? Okay. Anyway, pasok na tayo sa trabaho dahil 7:26 na. Saka na ulit tayo magkwentuhan. Hanggang sa muli. Alright, bye!